sinuspindi yung account ko for 180 days. That is before the election and after the election para hindi talaga ako makapagsalita sa inyo. Kaya katawag, George, kaya putang ina talaga. Salbahin ka talaga. Basta pag hindi mo binalik ang account ko in 3 days, Friday 5 p.m., ilalabas ko yun. Abangan yung namin affidavit ko. Yan, attorney. Ilalatag ko kung paano minanipula ni Lisa Marcos at ni Chief Executive Secretary Bersamin ang Korte Suprema. Dito ko na lang sasabihin sa inyo, wala na kasi akong social media eh. Ginurgor na yung account ko eh. Yun. So alam ko na, ang nagpagurgor sa akin ng Comelec, si George Garcia yan. George Garcia, ito. Hindi ako tulad ni Atty. Rizmicio na kaya-kaya mong kakasukasuhan. Subukan mo lang. Subukan mo lang, George Garcia. Basta doon sa hearing na to, I'm very grateful na sinupina ako, pumunta ako doon ko nalaman ang gumorgor sa Facebook ko, ikaw, George Garcia. Kasi yung isang mita doon, palaging Comelec. So alam ko sila ang nakipag-usap doon na tanggalin mo yan. Basta ito lang, George, 3 days until Friday at the close of business on alas 5. Pag hindi mo yan pinalik ang account ko, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol sa pagmanipula sa Korte Suprema. Executive Secretary Bersamin, tawagan mo na si George. Pag sinabi ko, gagawin ko yan. Yes. Knowing attorney? Basta, George kasi mananagot ka kay Lisa Marcos. Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, please come in. Glenn Chong. Mag-unmute si Attorney Glenn. Ate Claire, yeah. I can hear you. Yeah. Attorney Glenn. Thank you. Alam mo, bago ka pumasok, ang daming reklamo na ng mga ating OFWs. Ibang nababasa na binoto nila, yung iba naman wala talagang nababasa, no? So, bakit ganoon? Ano ba talaga itong QR code ba ito? Talaga ba may capacity na basahin ng mga binoto ng botante? O talaga bang marami nang nadi-discourage sa bumoto dahil parang ang feeling nila nagkakadayaan na? What's your take on this po? Tulad ng sinabi ko when I had still my Facebook account, Harry, Ate Claire, mga kababayan, sinabi ko na that dadayain yung halalan natin, and that is as sure as the sun sets and the sun rises in the morning and the sun sets in the evening. Walang magagawa si George dahil diktayan ni Lisa Marcos. And I remember 2 weeks later, they took down my Facebook account. I was suspended for 180 days. That is 3 months before the elections and 3 months after the elections to make sure I cannot speak. And then pagkatapos doon, I found out, Harry, ito preliminaries ko pa lang ha, I'm setting the tone. When I attended the TRICOM hearing, I found out I was not actually invited. I had no subpoena. Contrary to the news reports. Sa Inquirer, sa Philippine Star, pinapalabas nila. Sa Philippine Star, mas ano yun, 3 seats na empty. Nandun yung pangalan ko, si Sas at si Cathy Binag. Pinapalabas nilang hindi ako sumisipot sa hearing. Nung sumipot na ako sa hearing, I found out I had no invitation, which I did not actually receive any. And then contrary sa report ng Inquirer na I had a subpoena, walang sinerve sa akin na subpoena pagdating doon. Yung mga kasama ko, pinapirma ng subpoena. They were physically served the subpoena. Ako, wala. So in effect, nandun ako uninvited and hindi ako sinubpoena. Doon ko napagtanto na insidious machination yun ng Comelec. They wanted to shut me up and brand me as fake news para magawa nila yung gusto nilang gawin. And ito, speaking of the QR code, in my speeches, privately and publicly, sinabi ko na, ang QR code na nasa VVPAT, that's Voter Verified Paper Audit Trail, kami yon ni Senator Gordon in Bagong Bayan versus Comelec. The QR code in the Voter Verified Paper Audit Trail, yung sa resibo, does not actually contain the names of the candidates na binoto. They contain the codes of the candidates. Ito yung paulit-ulit kong sinabi. Yung QR code na yan, hindi pangalan ng kandidatong pinili ninyo. Hindi yan pangalan nila ang nandyan sa loob ng QR code na yan. Ang nasa loob niyan are codes. Kailangan niyang i-connect yan to a lookup table or a
reference table para ma-print niya kung ano yung pangalan. Now, sino may hawak ng lookup table or reference table? Si Comelec, si Miro. Kung papalitan ko yung reference table, lookup table, so iba ang ipiniprint doon sa resibo, iba ang actual na content doon sa QR code. That's one way to cheat the elections. For example, yung number 18 ni Doc Lorraine na party list. Number 18, nabasa ko kanina. I don't know if it's correct. O number 18. Yeah, iba now. Thank you, Doc. If it's 18, kung papalitan ang QR code, ang lookup reference table, yung 18 ilalagay ko sa number 20, yung 20 ilalagay ko sa number 18. So ang boto na para sa number 18 napupunta kay 20. Ang boto ni 20 napupunta ko hindi binoboto actually si 20. Yun ang ilalabas na boto ni number 18. That's one way to cheat the elections. Of course, iba yung sinabi ni Attorney Respicio. For as long as the machines are connected to the internet, that's true. You can actually cheat. You can actually hack it. You can actually hijack the results. Basta, alam mo lang yung password at IP address. Ito yung hindi sinabi ni Attorney Respicio. Hindi niya sinabi, kulang yung sinabi niya. You need to know the IP address, and the password. Now, sinong may hawak ng password at IP address? Hindi si Comelec at si Miro lamang. So in other words, kung i-hack ang yung machine, kung dadayain mo yon, it's an inside job. It cannot be done by an outsider because they do not have the IP address and they do not have the password. The other third way is dati, pag walang signal dito, Smart or Globe, ang ginagamit is VSAT. Ito ang ginagamit ni Smartmatic, VSAT. VSAT satellites are high Earth orbit satellites. They're about 20,000 to 22,000 miles up in the sky. So kung ano sila, high Earth orbit, geostationary. So pag geostationary yung satellite, they move with the Earth, with the orbit of the Earth. So if the Earth moved towards the west, so of course, the satellite also moved towards the west. Tapos, pag trace mo yung signal, natitrace mo yung signal. Because geostationary yung satellite. Fixed, geostationary, fixed siya. So, yung signal, nagbabounce between satellites, you can trace that. Now, ngayon, pag walang signal, ang ginagamit nila is Starlink. Is Starlink, low Earth orbit satellites yan. Low Earth orbit satellite means malilikot sila. Kung ihahack mo yung makina, hindi mo matitrace yung transmission signal. Dahil pinapasa-pasa yan from one satellite to the other. Kasi nga malikot sila. Hindi sila geostationary. So ito yung tatlong paraan. Paano ako mandadaya using Starlink? I-jump ko yung signal. I-jump ko yung signal sa local precinct. Tapos dadayain ko using bogus transmissions. At hindi mo matitrace because you're using Starlink. So, ito ngayon nakikita ninyo, these are manifestations already. Mas madaling dayain yung sa online voting, voting natin sa OFWs because wala ngang voter receipt. Walang voter receipt na lumalabas. Ang verification mo nasa screen. Wala kang actual na physical na hawak. So, kung ang suggestion ko, yung kaninang sinabi ni Ma'am sa Milan, tama yung sinabi ni Attorney Hoson na pag may problema, particularly sa iyo, lumabas. Ang binoto mo, itong mga taong ito. And then, ang suggestion ko, gumawa kayo ng listahan ng iboboto ninyo. Okay? Pakinggan nyo to mga kababayan and disseminate this. Although, pwede akong mag-live with Ate Claire on this one separately para wider yung dissemination. Gumawa kayo ng listahan ninyo, ng binoto ninyo. Tapos, pag boto ninyo, kung walang resibo, at least doon sa screen, mabiverify mo. Itapat mo yung resibo mo sa screen at yung binoto mo, na nilista mo at picturean mo. Because that would be clear evidence na ito yung binoto ko, ito yung lumabas sa makina. Picturean nyo yan.
you have the right. Kasi hindi ang tugma eh. And then, mag-file ka ng complaint doon sa embahada. O, huwag kang umalis na hindi na-accomplish yung report mo ng discrepancy ng boto mo. And get a copy. And if you can do it, send it to us. So kami yung mag-ingay dito sa Manila. Yun ang bawal po mag-take ng picture during mag-vote. Eh, kung ako, hindi ako papayag. Oh, wala nga akong resibo eh. Hindi nyo ako binigyan ng resibo. Sa screen lang. Eh, ito yung binoto ko, yung screen, hindi nagtugma eh. Ipipicturan ko kasi ito yung ipapakita ko doon sa aking complaint. So at least lulusot ka dyan. Although sasabihin natin, bawal mag-picture sa pagboto. O, nagkataon, ito ang may listahan ako. Kaya nga, ang suggestion ko sa inyo, concrete na suggestion, gumawa kayo ng listahan ng iboboto nyo. Because first, ang bawal po mag-post. Yes, I think that's correct. Pwede kang kumuha ng picture as evidence. O, Attorney Hoson, pwede kang kumuha ng picture as evidence. Kasi nga, because election offense, tama siya. Yun nga, first, yung listahan mo will actually aid in making your vote faster. So it helps in the process. At hindi ka magkakamali. That's one benefit. Pagdating mo doon, i-verify mo sa screen, at kung hindi magtugma, itapat mo doon sa screen yung binoto mo and take a picture. Pag sinabing bawal, sabihin hindi, evidentiary matter to eh. Evidentiary matter to. Ito yung binoto ko, ito lumabas. Pipicturean ko to kasi mag-file ako ng complaint. Walang magagawa sila dyan. That's your right. To document it. And then, pagdating doon, mag-file ka ng complaint doon sa embahada. And huwag kang umalis na hindi ka binigyan ng kopya. Oh, and then when you get your copy, maybe you can email it to us. You can email it to Ate Claire. You can forward it to me. We will collate it and we will make noise about it. With Attorney Hoson. Daan natin sa PDP. But more than that, ito yung gusto kong ipanawagan sa ating lahat, mga kababayan. Suportahan po natin yung panawagan natin na yung QR code dapat ma-verify natin. Ma-verify natin yung contents ng QR code kasi nga, code ang nandun, hindi pangalan ng kandidato. So, kailangan nating ma-verify yun. We have the app already ready to use na pwede nating i-upload and you can download it and you can verify it. And then, we need to count the votes as reflected in the QR code. Kasi doon tayo, bawal mag-picture po, Attorney Gan. Bawal nga mag-picture kung for the sake of taking a picture. Pero kung kaya nga kailangan gumawa ng listahan. And then pagdating mo doon sa screen, kung hindi tugma, picturean mo yung listahan and the screen as evidentiary matter. And yun ang gamitin mo sa pag-file ng complaint. Sa online voting station, QR code. Okay. Kung ganun din, nag-online voting ka, may QR code ka, may resibo ka, di picturean mo rin yun. Pag hindi magtugma, then you file a complaint. Hindi question of pwede po ba? Ilaban natin yun. Karapatan ko. Kung ako ang buboto, magdala talaga ako ng papel ko. And then pag lumabas yung resibo, di tugma, pipicturean ko yan. Hindi ko lang ipopost. Hindi ko ipopost because evidentiary matter yon. Yun ang gagamitin kong ebidensya na hindi tugma, mag-file ako ng complaint. Diyan tayo, that's the only way na makakalamang tayo sa kanila. Okay. So talagang balik tayo sa picture, no? Balik tayo sa pictures as evidence of electronic cheating, no? Yes. Paano kung sasabihin nila na bawal nga picturean? Harry, mga kababayan, I'm going to inform you in advance. In a matter of a few days, I'm going to release a video. It's 1 hour and 47 minutes. It's para siyang lecture format. Ako yung nagdi-discuss about evidence ng fraud noong 2010, 2013, 2016, and 2019. Yun sa 2019, smoking gun talaga yun. Hindi marirefute ng COMELEC yun. I'm showing it to you para mag-galvanize natin yung ating taong bayan and we will do something about this to end it all. Kasi, kung makonsolidate ni Lisa Marcos ang political power, ang unang-unang ipapangako niya sa mga kandidatong ipapanalo niya is bumoto kayo for impeachment in Sara. And after that, they are able to consolidate political power, babaguhin nila yung konstitusyon natin. We are all at their mercy. We should not allow it.
Kaya nga, Okay. Pero ano ba? Of course, sinasabi natin na mandaraya itong administrasyon nito, no? Pero paano naman ang gagawin ng taong bayan kung talagang mawawalan sila ng tiwala, lalong hindi boboto, lalong mananalo mga kandidato ng administrasyon, no? wait. So, anong mensahe natin sa mga botante? Hari, ito. Yung pinag-usapan natin kanina, evidentiary matter nga yon. Paano tayo kumuha ng ebidensya para mapatunayan natin may dayaan, di ba? Okay. That's for the voters. Okay? Iba-ibang segmento. For the voters, whether you're voting in the Philippines or you're voting abroad, magdala ka talaga ng papel ng listahan mo at kapag hindi itong ma-picturean mo, gamitin mo yan as evidence to file a complaint. And then kung pwede, padala nyo sa amin para ma-gather natin and we can use it to fight against them. For candidates, sa mga kandidato, ang unang-unang gagawin ninyo, si Dr. Lorraine Badoy, Hari, kung may party list ka dyan, demand from the COMELEC a copy of the audit log ng automated counting machine and a copy of the print log doon sa MBOC, Municipal Board of Canvassers Consolidation Canvassing System. Kailangan magtugba yung dalawa na yan. So I can do the audit because I've done that in 2010, 2013, 2016, 2019. Expert na ako dyan. So, for the candidates, para may chance tayo nga makahuli, kumuha kayo ng audit log ng makina sa presinto at print log ng canvassing server sa munisipyo. If you get that, we can match that. Doon natin makukuha yung mga transmission. As you can see in the video, itong video na i-release ko this coming week. Makikita nyo doon, minamatch-match namin yung presinto, yung record sa presinto at record sa munisipyo, nakikita mo yun doon yung mga anomalies in transmissions. Para naman for everybody else, wag tayong mawala ng pag-asa. Because ang cheating is not whole numbers. Hindi ka pwedeng mag-invento ng numero na ilalabas ng makina because may set ceiling yan. May ceiling yan, yung number of registered voters. So bawat presinto, may fixed ceiling siya. Example, sa presinto na to, 500 voters ang maximum. So hindi ka pwede mag-imbento na 600 ilalagay mo, 700 ilalagay mo. In other words, that cheating is a percentage of the votes. Percentage yan. So magdadagdag, magbabawas. So the only way to surmount that kind of cheating is vote surge. Buhos ng boto sa kandidato mo. That's exactly what happened in the case of President Duterte. Na bumuhos ng boto para sa kanya, pilit man nilang ibinawasan, hindi na overcome ni Rojas. So nanalo pa rin si President Duterte. So that's what we should encourage people to do. Vote surge. Do not be content. Huwag kang maging kampante na marami na tayo. Dalhin mo pa yung kasama mo, yung kasambahay mo, yung mga kaibigan mo. Dalhin mo sila. Make sure they go to the precinct and vote for our candidates. That's my advice. Okay. So, wag tayong mawala ng pag-asa. Tatambakan lang natin sila, di ba, Marlica? Yes, tambakan natin sila.